Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Narito po tayo ngayon sa Hong Kong Airport. Medyo uuwi na tayo. Ay, wag mo akong pagsabihan ng kasi simula ko pa lang. Kung ikaw hindi ka nakasubaybay sa akin, no? Duterte po kami. Wala po tayong magagawa mga kapatid. Kung kayo po ay nangangarap, ganun talaga no? Gusto niyo ba ako sa panig niyo? Magkakampi naman tayo noon. Hindi ko naman dinideny na unity ako. Tinablan niyo kaming mga Duterte. Hindi na tayo magbulahan, no? Kami po Duterte kami, naka-unity po kami sa inyo, no? Ayan, sino ba yung nagsabi niya na babaliktad na naman ako? Utot mo, no? Matagal na po akong Duterte, nakipag-unity po kami. Kung hindi niyo po naunawaan yung meaning na unity, kaya niyo kami tinabla, di ba? Ganun talaga yan. Akala niyo sa unity, pag nanalo na kayo, tatablahin niyo na yung kakampi niyo. No, real talk po. Ang ngayon po ang unity ay yung mga kalaban namin, no? Kami po, matagal na po kaming Duterte. Ang kalaban po namin, lilinaw lang po namin para po dun sa naguguluhan. Hindi ko po alam kung saan niyo po nakuha na ako po ay hindi, never po, no? Never po akong nag-claim na ako ay loyalista, no? Wala po akong magpakita po kayo. Kami po, unity po kami, no? Hindi po kami hindi po kami nakipagbulahan sa inyo. Si BP Sara po ay sumuporta talaga. Wala kami magagawa kung tinatablan nyo si BP Sara. Alangan namang hindi kami pumalag. Okay? Huwag na tayo magbulahan, no? Gusto niyo ba akong kakampi? Mas masarap akong kakampi, di ba? Kasi ano ba nakikita niyo sa mga vlogger niyo ngayon? Naghihintay pa ng command kung ano yung iba binababa. Alam po ninyo, sa totoo lang, nananawagan na po kami, lahat na po ng Duterte supporters, kasama po ang mga kulto ni Digong, no? Lalahok po ang kulto ni Digong, lahat po ng mga kasapi ng kulto ni Digong, magkita-kita po tayo sa December 15. Kasama po ng lahat ng mga Duterte supporters. Sa ayaw po nila at sa gusto. Lahat po yan, kung saan-saan po nanggaling. Meron pong mga dating mga Marcos loyalists na ngayon po ay Duterte supporters. Meron pong mga Esconians na ngayon po ay marami naman sa Esconians ay nanatiling Duterte supporters. Meron po mga Duterte supporters na sumama sa Uniteam. Ngayon po, dahil tablado na tayo sa Uniteam, iba na po ang ka-Uniteam ng mga Marcos. Ang ka-Uniteam po nila, yung kanyang pinsan. Yung kanyang kamag-anak incorporated, no? Kaya po, huwag niyo nang problemahin ako, no? Kami po, yung mga sumusuporta at hindi nang iwan kay Sara Duterte, ay ngayon po, ay iiwan na namin yung ka-Uniteam namin na matagal na pong tinatabla si Sara Duterte, no? Susuportahan na lang po namin yung mga Duterte at ipapakita po natin ang ating suporta for the first time. Lalahok po tayo rito. December 15, pagpapakita ng suporta po, ito po yung pagpapail ni Pangulong Duterte ng kanyang kontra salaysay. Dito po sa mga demanda, no? Dito ni Franz Castro. Wala na po, dinideklara na po ng kulto ni Digong nang susuportahan na lang namin ay mga Duterte. Nauna kayo nagtabla, bahala kayo sa wala kayong kwentang wala kayong kwentang kabanding. Kayong mga dati namin kasama diyan, no? Wala kayong kwentang kabanding. Wala pang hindi pa napapalaban yung unity ng mabigat-bigat na laban, tinablan niyo na kagad si Sara Duterte. Just because si Sara Duterte po ay threat, no? Threat sa kamag-anak incorporated. Yan po ang katotohanan, no? Threat po si Sara Duterte sa ambisyon ng kamag-anak incorporated. Okay, December 15 po. Magla-live po tayo diyan para makita po ng mga kababayan natin na hindi makakasama kung ano po yung mga kaganapan. So, sa ngayon, dalawa po yung pagkikitaan. Doon po yung sa may Justice Hall ng Quezon City. At saka dito po sa may Quezon City Memorial Circle. Laban na to. Kasi matagal na tayong kinakantsawan ng mga to. Kinakantsawan tayo na laos na raw mga Duterte, spend force,
ipakita po natin na yung Duterte na minahal natin ay hindi po iiwan ng mamamayang Pilipino, no? Isa na lang po ang ka-unity team ng mga Duterte. Lahat na po nagsama-sama na po, ang Dilawan, ang Kakamping, ang Makabayan Blanc, Makabayan Black, ang Tambi Vloggers, pati po mga loyalista, nagsama-sama na po sila. Kinakantsawan po tayo. Iniwan na raw ng lahat, no? Iniwan na raw ng lahat ang mga Duterte. Tama po 'yun. Isa lang po ang hindi nang iiwan sa mga Duterte. Bukod po sa mga solid Duterte supporters, isa lang po ang hindi nang iiwan, yung sambayan ng Pilipino. Mas masarap po. Mabuti nga po 'yan, no? Nakilala na natin yung mga totoong sumusuporta sa mga Duterte, no? Nakilala na po natin na itong mga congressman, po, dami pong supporter diyan ni Pangulong Duterte, no? Nakilala na po natin na yung mga baliktarin na congressman ay hindi po maasahan sa panahon na kinakailangan. Mantakin nyo po, 6 na taon na naglingkod si Pangulong Duterte. 6 na taon na maganda ang nangyari sa Pilipinas. 6 na taon na nakaramdam tayo for so many years. Ako po, sa totoo lang, naramdaman ko lang po ng may presidente noong nagdaang administrasyon, no? Nagdaang administrasyon, doon lang po natin naramdaman na pwede palang mag-matter. Pwede po pala yung isang presidente talaga ay magkaroon ng silbi, no? Kasi po nasanay tayo, lumaki ako na ang presidente hinahalal lang tuwing eleksyon, pagkatapos po ng eleksyon, kanya-kanya ng kayod. Ngayon po balik na tayo sa ganun, no? Miss na miss namin si Tatay Digong. Alam niyo po ba ang ginagawa ng mga to, no? Matapos pong hindi magpayaman. Yan po ang problema eh. Matapos pong hindi magpayaman si Pangulong Duterte, matapos pong maging manatiling payak ang kanyang pamumuhay, hindi po nagpayaman. Siya lang po. Alam niyo po ba, real talk po, may nakita po akong picture. Picture po ng bahay ni Pangulong Duterte, no? Doon po sa Davao. At picture po ng bahay ng driver ni Dilima. Grabe po, hindi niyo po akalain, no? Na mas mansyon pantignan yung bahay ng driver ni Dilima kaysa sa bahay ng dating Pangulo. Kung ano-anong akusasyon ang binigay nila sa Pangulong Duterte, samantalang lahat po pinasasama na ngayon. Lahat. Pati po yung sinasabi na war on drugs na nagpatahimik po sa loob, no? Nagpatahimik po sa mga pamayanan sa loob ng 6 na taon. Pinatahimik po ng war on drugs ang mga pamayanan, ang mga adiksyonist na takot, ang mga tulak, ang mga nagtutulak ng droga na takot, ang mga kriminal na takot, no? Ang kaibahan po ng mga Duterte sa mga naunang mga pinuno natin, ang mga Duterte po, hindi po sila sa tokis. Ang mga Duterte po, more sa gawa, hindi po sa salita. Yan po ang kaibahan ng Tatak Duterte. Tapos, dahil maganda po for 6 years, hindi po masundan, katulad po ng mga dilaw, parang dilawan na, ang style po ngayon, parang dilaw na eh. Parang dilawang style. Alam niyo po yung dilawang style? Kung wala ka rin lang nagagawang maganda, siraan mo na lang yung sinundan mo. Isisi mo sa kanya lahat. Hindi ko masabi yan nun kasi supporter pa ako eh. Inaamin ko naman. Di ba? Inaamin ko naman yan. Putya, ang hirap po talaga ipagtanggol pag ganyan ang pinuno. Pero nung panahon, sabi ko, hanggat makakatiis. Pero nung panahon na si Sara Duterte na yung kanilang binabanatan, ay hindi na ubra yan. Sa totoo lang po, ngayon ang nangyayari ngayon, pati po yung mga, punahin niyo po yung mga vloggers nang nagtatanggol dyan sa kasalukuyang administrasyon. Alam niyo po kung anong ginagawa lang nila? Yung style po ng mga dilaw. Dahil hindi po nila masundan, hindi nila masundan yung tindi ng impact ng ginawa ni Pangulong Duterte. Diyos ko, hindi niyo po talaga maiisip kung gaano karami. Dolomite, Boracay, mga tulay, build na yan. Yung mga lisensya, 10 taon, yung passport na 10 taon, yung pre-education, yung pagtataas ng sweldo ng mga sundalo at mga militar, etc. Napakarami po. War on drugs, no? Napakarami. Sa totoo lang po, hindi ka mawawalan na sasabihin ng mga ginawa ni Pangulong Duterte. Pero kung hindi mo po kayang tapatan, at ang yabang-yabang ng mga vlogger mo na parang napakagaling ng kanilang Pangulo, siraan mo na lang. Kasi pro-China naman yan eh. Kalimutan nyo na yung mga build na yan. Pro-China kasi yan eh. Puta, pro-China lang na pro-China. Maudigs kasi yan. Paulit-ulit lang. Ganyan ang mga dilaw eh. Paulit-ulit.
Kung hindi nila masundan, yung proyekto na papondohan na lang, inatras pa. Ayaw namin kasing ma-identify sa China. Kaya hindi na lang matutuloy yung buong Mindanao Railways. Kasi ayaw namin ma-identify sa China eh. Mas mahalaga sa amin yung yung projection. Yung mga taga Mindanao, wala na. Okay lang yan. Basta hindi kami maka-China. Di ba? Paninira. O yan, maganda na kayo. Kukulong na si Duterte. Ikukulong na si Duterte. Pinapapasok na namin na ICC. Utot nyo. Utot nyo. Utot nyo. Pinapasok nyo lang ICC. Pumasok ba? Isip-isip din kayo. Alam niyo ka-ICC na yan? Real talk po, ang laki ng problema ng ICC ngayon. Ha? Ang laki po ng problema ng ICC. Ang daming gera eh. Alam niyo po ba kung ano mangyayari? Kung inuna nila ang Pilipinas, magmumukhang tanga ang ICC. Pinaka-inutil na international body. Pagtatawanan siya ng lahat. Kilalang kilala po, ano po ang pinakamalulupit na problema ng pandaigdig ngayon? Gera sa Ukraine, gera sa Israel. Uunahin nyo Pilipinas? Ang sasabihin, bakit ano meron sa Pilipinas? Si Duterte kasi, sobrang kapangyarihan. Oh, siya pa rin ba presidente? Hindi na. Oh, hindi na siya presidente? Ano kapangyarihan niya? Kasi meron siyang 300 baril. Oh! Oh! Walang katuturan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman